Biyernes sa mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, pinangalanan ng International Criminal Court sa inilabas nilang formal document sina Senators Bato de la Rosa at Bongo bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa war on drugs. Kabilang din sa pinangalanan ang ilang miyembro ng PNP at mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, binantaan ni Senator Rodante Marcoleta na magsasampa siya ng kasong treason laban kay dating Associate Justice Antonio Carpio. Ito aniya ay may kaugnayan sa naging desisyon ni Carpio sa Magallona versus Ermita landmark case noong 2011. Nitong linggo naman, pinamamadali ng International Coalition for Human Rights in the Philippines sa ICC ang paglalabas ng arrest warrant laban kina Senators Bato de la Rosa at Bongo matapos na matukoy na kasabwat sa war on drugs. Agad namang itinanggi ni Go ang alegasyon at nanindigang hindi ito patas. Samantala, nagkasana ng full manhunt operations ang PNP para tugisin ang suspect sa pamamaril sa beauty queen na si Miss Philippines Earth runner-up at guro na si Lulette Jane Ramilo de Guzman sa harap ng kanilang bahay sa San Manuel, Isabela. Patuloy na nananawagan ng hustisya ang pamilya ng beauty queen. Sa Binondo, Maynila naman, natagpuan sa isang drum ang na-chop-chop na katawan ng isang lalaki na nakita ring may kimchi. Agad namang naglaan ng Special Investigation Group ang MPD para tutukan ng krimen. Lunes naman na maghain ng not guilty plea si dating Senator Bong Revilla Jr. para sa kasong malversation sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Habang naghain naman ng counter affidavit si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kinaharap nitong plunder case. Sa araw na ito, kinumpirma rin ni Bonoan ang planong pagbalik sa US para sa medical operation ng kanyang asawa. Pero naglabas ang Manila RTC ng precautionary hold departure order laban sa kanya kasama si Senator Jinggoy Estrada at sa iba pang opisyal. Samantala, handa naman makipagtulungan ang Marcos administration sa Interpol sakaling ipaaresto na ng ICC ang mga kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa war on drugs nito. Isa na rito si dating Chief Justice Vitaliano Aguirre II. Ayon sa panayam ng DZXL News, handang harapin ni Aguirre ang issue dahil wala niya siyang kinalaman dito. Nitong Martes naman, sinabi ni Tindig Pilipinas Co-Convener Francis Kiko Aquino D na dapat harapin at makipag-ugnayan ang mga taong pinangalanan ng ICC na co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa drug war case. Sa panayam ng DZXL News KD, sinabi nito na patas na korte ang ICC at ginagawa lang nila ang kanilang mandato na kasuhan ng mga lumalabag sa karapatang pantao. Samantala, hinamon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si dating Yusek Adrian Bersamin na magsalita at magpaliwanag ukol sa kanilang palitan ng text messages na may kinalaman sa pagtanggap ng kickbacks kaugnay sa flood control projects. Sa Nabunturan, Davao de Oro naman, wala ng buhay ng matagpuan sa kanilang bahay ang dalawang magkapatid na menor de edad na may mga tama ng saksak. Sa inisyal na investigasyon, ang ina ng mga bata ang itinuturong suspect sa krimen. Habang nitong Miyerkules, formal na inanunsyo ni VP Sara ang kanyang pagtakbo sa 2028 national elections sa pagkapangulo. Humingi rin ng paumanhin si VP Sara sa publiko dahil tinulungan niya umanong mahalal si PBBM bilang pangulo ng bansa. Pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ukol dito. At ang sabi niya po ay good luck. Sa iba namang balita, pinagbabaril ang dating opisyal ng Puerto Princesa International Airport na si Joanna Johnson Infante. Kuha sa CCTV footage na may ilang beses itong pinaputukan ng gunman habang ito'y naglalakad. Sa ibang balita, 5 Pinoy ang kumpirmadong nabiktima ng illegal recruitment sa Russia at naging parte ng militar nito. Ayon sa DFA, dumulog sa kanila ang mga Pinoy at sinabing isa si Raymond Gumangan sa prisoners of war na hawak ng Ukraine dahil sa pagsabak nito sa gyera para sa Russia. Kahapon naman, Huwebes, pumutok ang Bulkang Kanlaon dakong 4:38 ng hapon. Ayon sa PHIVOX, tumagal ng 2 minuto ang explosive eruption at umabot sa 2,000 metro ang taas ng abo mula sa crater nito. Nananatili pa ring nakataas sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Sa ibang balita, kinumpirma ng Malacanang na magkikita sina Pangulong Bongbong Marcos at Mayor Leni Robredo sa Naga bukas upang inspeksyonin ang mga flood control projects sa ilalim ng Oplan Kontrabaha. Ayon sa palasyo, maaari ding may iba pang mapag-usapan ng dalawa sa naturang pagbisita. Balita sa ibayong dagat. Hinatulan na habang buhay na pagkakabilanggo si dating South Korean President Yoon Suk Yeol dahil sa pamumuno ng insurrection sa kasagsagan ng martial law. At ngayong Biyernes, opisyal nang natapos ang laban ng tennis star na si Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships nang maungusan ng world's number 4 na si Coco Gauff
ng Estados Unidos. Tumagal ang quarterfinals game sa loob ng 27 minutes kung saan umani ito ng score na 6-0, 6-2. Susunod na sasabak si Ayala sa BNP Paribas Open sa India na inaasahang magsisimula sa March 4. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Jewel, keeping you in the loop.